Mayroon ba kayong grass cutter kagaya nito? TD140 Kaas Kawasaki ang brand. Two-stroke. Kahit anong ingat natin, may masira talaga. Kagaya nito, nasira yung throttle lever assembly niya or ano man tawag sa inyo dyan. Since na two-stroke pa siya at nakaligtaan natin na i-drain yung kanyang gasolina, kagaya nito, yan, 4 months or 5 months, hindi natin na-drain. Kaya ito, problema pag pina-start. Yung full starter natin nasira, kaya gagamit muna tayo ng alternative na pang pa-start. Ito, shoeless, yung pang tali sa sapatos. Pag nasira yung full starter nyo, ito pwede rin to pang pag pa-start lang naman eh. Pag na-start, wala na, okay na yun. Madali kasi masira yung ibang full starter lalo na pag matigas yung paghila. So nasisira yung spring. Kaya bili na naman uli. Mahal pa naman, tag 700 ata yan yung price. So ito, parang nag-ano na tayo, papaandar ng pambut. So ganito yung pagpa-start nila eh. Pero okay naman din pag na-start, tuloy-tuloy. Ito magiging aral sana ito sa mga owner ng grass cutter na halimbawa, two-stroke pa yung grass cutter nyo. Ito, i-drain mo talaga yung gasolina kasi hirap mag-andar eh. So ito, dito ka una itong binuksan ko to. Dito madalas nag-imbak yung tuti. Kung two-stroke pa yung grass cutter natin. Doon mo tatanggalin yung mga, ito yung hinawakan ko. Puno ito ng tuti. Nahalo lang sa gasolina kaya hindi masyadong halata. So yung binuksan ko na yon, doon mo na i-check baka ako napuno yun ng tuti. So hindi aandar yung ano nyo, grass cutter pag tuti yung nauuna doon. Pangalawa, itong filter natin ito. O tingnan mo yung filter natin, puro tuti na. So isa rin yun sa mga dahilan bakit hindi aandar yung unit natin. So need mo lang tong siyang patuyuin. Pwede rin hugasan, kuhanan ng sabon. Pero sa akin pinatuyo ko lang. Sa ngayon kasi ang dami nang naglabasan na grass cutter eh. Mayroon na nga 4-stroke. So ibig sabihin parang motor na siya, motorcycle. Yung tuti naka-separate na sa gasolina. Yung two-stroke kasi yung tuti nakahalo pa sa gasolina kaya pag natambak ng ilang buwan, ito, napakahirap andarin. Kung 4-stroke yung grass cutter mo tapos hindi andar, ito lang yung may problema, yung carburetor niya. Kasi halimbawa gumamit ka ng ganito na buwan tapos nasundan sa mga 6 na buwan pa o 3 buwan, ang mangyayari yung mga pinong dahon ng mga kung ano yung pinutol mo napupunta dito sa carburetor, nag-i-stack up. So hindi tatagas yung gasolina. Especially itong tinatanggal ko to. Ito. Minsan kasi ito pag matagal nang hindi na gamit, nag-stack up kasi siya. Ito yung pinaka-switch eh. Doon sa floating. Ano bang tawag diyan sa inyo? Basta pag halimbawa yung carburetor mo na nagli-leak, parang tuloy-tuloy yung awas ng gasolina, yun lang yung cause. Dapat malinis mo yun. Tapos ito, pinaka-importante ito. May mga butas-butas kasi dito. Ayan, tinutusok ko lang din para baka kasi may mga dumi pa dyan na hindi natanggal. So magkukos din ng ito, ipupus lang natin tong throttle para matusok natin tong may karayom kasi sa loob eh. Pero hindi naman to gaanong importante dito. Yung pinaka-importante talaga, itong maliit na to. Pakita ko. Ito talaga yung pinaka-importante kasi may butas tong maliit. May butas kasi itong maliit. Tapos, once na nabarato siya, mababawasan yung daloy ng gasolina kasi isa rin to sa mga dinadaloyan eh. Kaya sinusundot ko to siya kasi minsan may mga down dito na nabara. Ayan, dapat tanggalin mo tong mga down dito. Minsan may mga down dito eh. Kagaya nito, nagbara. Yung pansundot natin, mas maliit pa yata sa karayom. Kuwan lang to, string. Yung, alam mo yung nag-order ka ng mga sa shop, yung mga online. May mga pantali. O kaya bibili ka ng mga stove.
may mga pangtali siya. Ito lang yung ginagamit ko. Kung wala naman kayo nito, kahit na anong maliliit na pwede panundot. Karayom pwede rin. Pwede na yung pansundot. Maliit naman. Mas mainam kung sa sa gitar. String sa gitar. Kasi mas yun, mas matibay. Stainless eh. Ito yung pinaka niya. Ito. Dapat malinis to siya. Minsan kasi nag-i-stack up to eh. Sunod na rin natin yung spark plug para isang linisan lang. Pag nalinis mo to lahat, sure bull ako, isang kuan lang to. Mga 3 atim, 3 o 4 na atim lang. Kasi hindi naman to aandar rin agad, lalo na pag nagde-drain ka ng gasolina tapos paandar rin mo agad, hindi naman aandar yun eh. Kasi yung gasolina, kailangan pa niyang pumasok roon sa carburetor. Kaya, maka ilang atim ka rin pero aandar na. Minsan yung iba, isang click lang. To, yung ng kuan, yung iba kasi inaano pa eh. Sa akin, ina-adjust ko na lang yan. Wala na sukat-sukat. Pag tingin mo na medyo malayo, dikit mo lang ng konti. Yan o. Kung halimbawa masyadong dikit, iangat mo lang din ng konti. So, ikaw na yung mag-a-adjust. Di naman yan sasabog yung mo eh. Pansunog lang to ng gasolina para andar yung Yung iba kasi sinusukat talaga. Kung ano yung sukat, yun talagang dapat sundin. Wala tayong pansukat eh. So, parang ini-estimate na lang natin. Gumagana naman din eh. Hindi naman, Ito yung sira natin. Minsan kasi nasisira talaga yung throttle natin. Ginamit ko kasi ito siya, parang, inano ko muna, nag-e-experiment ako na hindi pinapalitan. Ang nangyari, nung hindi ko to siya pinalitan, tapos ginamit ko, hindi siya ma-control yung parang tuloy-tuloy yung Kung minsan naman yung motor niya naka-speed na ng malakas pero yung ikot ng blade napakahina. Hindi makaputol ng mga damo. So need mo talagang palitan to. Ito mura lang to eh. Yung bili ko nito 280 to 90 ba yun? Itong throttle AC. Parang sa cylinder sa mga sa sasakyan. Ano man tawag niyo diyan sa inyo. Ito madali lang to pagkabit eh. Yan, sinasalpak lang. Itong hawakan to pa doon sa taas. Baka kasi ibaliktad mo. Hindi po pwede yan. Dapat sa taas siya. O ikaw na mag-a-adjust diyan kung saan siya banda. Ito babalikan natin yung carburetor. Ito yung floating niya. Yung puti. Itong puti na to. Minsan kasi hindi siya umaangat kasi may mga dumi sa gilid. So, dapat linisan mo siya. Dapat umaalog-alog to siya. Ayan, kagaya nito. Maalog-alog. Pag napuno kasi dyan ng gasolina, lulutang yung plastic na yan. Itong kinabit ko, ito. Dyan mahuhulog yung gasolina eh. So, pag nahulog dyan, papunta doon sa floating, yung plastic, napupuno yun. Pag napuno, natutulak yung Ito yung matutulak. Pag natulak na, lulutang na yung plastic. Pag lutang, natutulak ito. Ito yun naman yung pagpa-stop ng gasolina. Pag hindi to siya natulak or hindi gumagana, maglilik yung carburetor natin maglilik. So, tuloy-tuloy yung tagas ng gasolina. Yun yung cause. O, dapat ito siya pumapalo to siya. Parang naglalaro-laro. Ito yung pinaka ano bang tawag nito? Parang switch kasi siya. Ito. Dapat pumapalo yan eh. Pag nag-stack up yan, hindi yan hindi mag-stop yung gasolina. So, magli-leak na siya. Delikado. Minsan kasi na-stack up yun eh. Ayan, pumapalo na siya. Ito. Pag natulak kasi yan dyan, ma-stop yung gasolina. Pag-release. Ito kasi, papakita ko. Ito, napupuno yan ng gasolina. Ito. Pag napuno yan, lulutang yung plastic na yan. Puti.
Tapos matutulak yung kinabit ko. Mag-stop na siya. Lagyan muna natin ng tawag niya ito. Para hindi magli-leaking. Pag naglagay kayo nito, tri-band dapat eh. Wala tayong tri-band. So ito naman, pwede naman din to. Pinaka-rubber. Huwag mo isama yung butas para hindi pag-screw. Kahit konting-konti lang, huwag mo nang damihan. Baka kasi papunta doon dito sa gitna. Didikit yung floating natin. So, hindi na yun gagana. Pagbalik mo, napakadali lang napaka-easy lang Try mo nga yan sa inyo. Kayang-kaya yan. Ganito lang yung gagawin mo. Napakadali lang yan. Kung ganun lang naman tapos ipunta mo pa doon sa sa tawagin mga taga-ayos. Mahalan singil nun. Ito, maski baliktaran lang yan, okay lang yan. Kuan lang naman yun, parang extension. Madali lang yun. Maski magbaliktad yun, okay lang. Yan, nahulog pa tuloy. Pagbalik nito, tuloy-tuloy na yan. Yan. Hindi ka nang pupunta doon sa mga taga-ayos kung ganun lang naman yung problema. Pero ngayon kasi dami nang naglalabasan, mayroon nang di kuryente. Yung di kuryente naman, mahirap din kasi yun pag naglobat. Halimbawa, dinala mo doon sa malayo tapos naglobat. So parang puro issue din. Mas maganda ngayon yung mga 4-stroke. Yan, kung bibili naman kayo ng grass cutter, 4-stroke na lang para 4-stroke kasi nakaseparate na yung tote doon sa gasolina, kaya parang mas mainam gamitin. Ito 2-stroke pa kasi, kaya yun, pag nakaligtaan mo yung kuan yung gasolina niya, ilang months din to hindi nagamit hiniram kasi ito ng kapitbahay namin. Nung sinauli, hindi na drain kasi nakalimutan. Ayun, for wish you ginamit. Ito mga sureball ako, mga 3 o 4 na atim lang to. Andar to kaagad. So mga basic lang to siya. Pag doon kasi sa loob, medyo na yon. Pero pag mga ganito lang yung problema sa grass cutter mo, sisiw lang yan. Ganito lang yung gagawin mo. Ito kasi pag 2-stroke dito talaga madalas. Itong kinabit ko na to, diyan nagtambak yung tote. Try mong yung sa inyo kung halimbawa nakatambak yung gasolina diyan. Tingnan nyo diyan, daming tote. Hindi talaga andar yun. Maski anong gawin mo. Kasi yung nauna, tote, hindi gasolina. So, pinalitan ko na tong hose din. Yung gamit ko unleaded lang para parehas lang naman Sabi nila, mas malakas daw humatak yung premium. Parang parehas lang naman. Wala naman pinagkakaiba. Ewan ko lang kung sa iba. Pero ito, parang parehas lang yung hatak Ito, try natin paandar rin. So, hindi pa yan naandar kasi yung gasolina niya, hindi pa nakapasok doon sa karburador. Kailangan muna ng mga 3 o 4 na atim para yung gasolina mahulog na doon sa karburador. Pag nahulog na yun, wala, isang click na yun. Try muna natin releasean ng marami ng gasolina. Naka-half kuan lang kasi ako Manda yan lang mga idol. Salamat, nagtrabaho na tayo. God bless.